Sa tuwing may lumalabas na balita tungkol sa Iran, madalas nating marinig na humihina na ang kanilang ekonomiya, napipinsala ang kanilang militar, at lumalaki ang pressure mula sa US at Israel. Pero kung ganito na kahirap ang sitwasyon ng Iran, bakit hindi pa rin sila sumusuko? Sa video na ito, susuriin natin kung bakit patuloy pa rin lumalaban ng Iran, ano ang mga natitira nilang lakas, at bakit naniniwala ang ilang analyst na ang labang ito ay tungkol sa impluwensya, estratehiya at pag-survive ng kanilang pamahalaan. Unang-una mga kaibigan, hindi pa lubusang nawasak ang kakayahan ng Iran. Pero totoo, malaki ang naging epekto ng mga pag-atake ng US at Israel. Maraming military sites, missile facilities, drone factories at iba pang strategic targets ang napinsala. Pero ang problema ng US at Israel ay hindi ganun kadaling burahin ang military capability ng Iran sa loob lamang ng ilang buwan. Ang Iran ay parang isang malaking puno. Kapag pinutol mo ang mga sanga nito, mukhang malaki ang pinsala, di ba? Pero kung matibay pa ang ugat, may kakayahan pa rin itong mabuhay at muling tumubo. Ganyan na ganyan ang sitwasyon ng Iran ngayon. Kasi sa loob ng maraming taon, naghanda ang Iran para sa posibilidad na magkaroon ng direktang labanan laban sa mas malalakas na bansa. Dahil dito, marami sa kanilang mga missiles, drones at military assets ang inilagay sa mga underground tunnels, bunkers at iba pang nakatagong pasilidad. Kahit na may mga target na natamaan, hindi lahat ng kagamitan nila ay madaling makita o sirain mula sa himpapawid. Mas mahalaga pa rito, may mga intelligence assessment na nagsasabing hindi lahat ng missile arsenal ng Iran ay nawasak. Sa katunayan, ilang ulat ang nagsasabing ang kumpirmadong nawasak ay humigit kumulang 1/4 lamang ng kanilang missile inventory. Ang iba ay maaaring nasira, natabunan, o nakatago pa rin sa ilalim ng lupa. Kaya kapag may nagtatanong kung bakit patuloy pa rin lumalaban ng Iran dahil may kakayahan pa rin silang lumaban. Hindi na sila kasing lakas kumpara dati. Hindi na rin sila nasa pinakamagandang posisyon. Ngunit may sapat pa silang missiles, drones at military infrastructure upang magdulot ng problema sa US at Israel. Sa katunayan, kahit nitong mga nakaraang araw, nagkaroon pa ng mga insidente sa karagatan na nagpapakita na may operational capability pa rin ang Iran. At sa geopolitics, sometimes survival is already a form of victory. At hanggat may natitira silang kakayahang maglunsad ng missiles, mag-operate ng drones, protektahan ng ilang strategic positions, at maka-impluwensya sa mga pangyayari sa rehiyon, mananatili silang isang aktor na kailangang isalang-alang sa anumang negosasyon para sa kapayapaan. Pangalawa, para sa Iran, ang labanang ito ay survival ng kanilang rehimen. Ito ang dahilan kung bakit hindi basta-bastang sumusuko ang Iran kahit nahaharap sila sa matinding pressure. Dahil para sa kanilang mga leader, ang sobrang pag-atras ay maaaring magbigay ng impresyon ng kahinaan. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, ang Islamic Republic ay nakabuo ng isang political system na nakasandal sa ideya ng resistance. Paulit-ulit nilang ipinapakita sa kanilang mamamayan na kaya nilang harapin ang pressure mula sa mga dayuhang kapangyarihan. Kaya kung bigla silang tatanggap sa lahat ng hinihingi ng US at Israel, maaaring itanong ng ilan sa loob ng bansa. Kung ganun din pala ang kahihinatnan, bakit pa nagtiis ng mga taon ng sanctions at sakripisyo? Kaya ito ang dahilan kung bakit ang negosasyon ay tungkol sa kung paano makakalabas ang bawat panig ng hindi mukhang talo. Kahit matapos ang mabibigat na pag-atake at pagkawala ng ilang matataas na opisyal, nanatiling buo ang pangunahing estruktura ng kanilang pamahalaan. Hindi nagkaroon ng malawakang pagbagsak ng pamunuan o pagkawatak-watak ng estado na inaasahan ng marami. Ipinaglalaban ng Iran ang kanilang political survival. Pangatlo, naniniwala silang kakampi nila ang oras. Sa unang tingin, parang pabor sa US ang sitwasyon. Mas malakas ang kanilang ekonomiya, mas moderno ang kanilang militar, at mas marami silang kaalyado. Ngunit sa pananaw ng Iran, hindi lahat ng laban ay napapanalo sa loob ng ilang linggo o sa loob ng ilang buwan. Pero ang tanong, sino ang mas kayang magtiis? Ito ang prinsipyong matagal nang ginagamit ng Iran. Alam nilang mahirap talunin ng isang superpower sa direktang labanan. Kaya sa halip na subukang manalo agad, ang layunin ng Iran ay gawing mahaba, gawing mahal at komplikado ang sitwasyon para sa kanilang mga kalaban. Sa madaling salita, hindi nila kailangang maging mas malakas. Kailangan lang nilang manatiling nakatayo ng mas matagal kaysa sa inaasahan ng iba. Kapag tumatagal ang isang krisis, dumarami rin ang mga problemang kailangang harapin ng lahat ng sangkot. Halimbawa,
tumataas ang gastos sa militar, naapektuhan ang pandaigdigang merkado, nagiging mas mahirap panatilihin ang suporta ng mga kaalyado, at habang tumatagal ang tensyon, mas maraming bansa ang nagsisimulang manawagan para sa kompromiso kaysa sa patuloy na kumprontasyon. Ito ang dahilan kung bakit madalas marinig sa geopolitics ang katagang time can be a weapon. Kasi habang lumilipas ang panahon, umaasa ang Iran na maaaring magbago ang mga kondisyon sa paligid nila. Maaaring magbago ang mood ng international community. Maaaring magkaroon ng bagong mga prioridad ang ibang bansa. Maaaring lumitaw ang mga isyong mas bibigyan ng pansin ng mundo kaysa sa Iran. Ganyan ang paraan ng pagtingin ng Iran sa kasalukuyang krisis. Hindi nila inaasahang bigla nilang matatalo ang US, ngunit naniniwala silang kung mapapanatili nila ang kanilang kakayahang lumaban at kung maiiwasan nila ang tuluyang pagbagsak ng kanilang sistema, maaaring dumating ang panahon na ang kanilang mga kalaban ay magiging mas handang makipagkompromiso kaysa noong simula ng krisis. For Iran, the clock is not necessarily an enemy. They believe the clock can become an ally. At hanggat naniniwala silang may maibibigay na benepisyo ang bawat araw na lumilipas, meron silang dahilan upang ipagpatuloy ang kanilang pagtutol at manatili sa laban. Pang-apat, kung may isang dahilan kung bakit hindi maaaring baliwalain ng mundo ang Iran, ito ay dahil hawak nila ang Strait of Hormuz. Maaaring hindi ito pamilyar sa marami, ngunit ang makitid na daanang ito sa pagitan ng Persian Gulf at Gulf of Oman ay isa sa pinakamahalagang ruta ng langis sa buong mundo. Malaking bahagi ng langis na ginagamit ng maraming bansa ay dumadaan dito bago makarating sa mga pamilihan sa Asia, sa Europe at iba pang bahagi ng mundo. Ito ang dahilan kung bakit kahit nahaharap ang Iran sa matinding pressure, meron pa rin silang tinatawag na strategic leverage. Leverage means having something that other people cannot simply ignore. At para sa Iran, isa sa pinakamalaking leverage nila ay ang kanilang lokasyon. Hindi nila kailangang kontrolin ang buong mundo para magkaroon ng impluwensya. Minsan, sapat na ang pagkakaroon ng kakayahang makaapekto sa isang lugar na napakahalaga sa pandaigdigang ekonomiya. Kaya kapag may tensyon sa Strait of Hormuz, agad itong binabantayan ng mga financial market, oil traders, shipping companies, at mga gobyerno sa iba't ibang bansa. Bakit? Dahil kahit ang posibilidad lamang ng pagkaantala sa pagdaan ng mga barko ay maaaring magdulot ng pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Maaaring tumaas ang presyo ng gasolina, maaaring tumaas ang gastos sa transportasyon, at maaari itong magkaroon ng epekto sa ekonomiya ng maraming bansa. Kabilang ang mga bansang libu-libong kilometro ang layo sa Iran. Ito ang dahilan kung bakit hindi simpleng military issue ang Strait of Hormuz. Ito ay isang geopolitical pressure point. At alam na alam ito ng Iran, pero hindi nangangahulugan na kaya nilang isara ang daanang ito anumang oras nang walang kapalit na epekto sa kanila. Sa katunayan, maaari rin silang makaranas ng matinding reaksyon mula sa international community kung gagawin nila yon. Ngunit ang mahalaga ay alam ng lahat na meron silang kakayahang lumikha ng panganib at kawalan ng katiyakan sa isang rutang napakahalaga sa pandaigdigang kalakalan. Kaya kahit humina ang ekonomiya ng Iran at kahit nakaranas sila ng matinding pressure sa militar, nananatili pa rin silang isang bansang may mahalagang baraha sa mesa. At hanggat mahalaga ang Strait of Hormuz sa daloy ng enerhiya ng mundo, mananatiling may dahilan ng ibang bansa na pakinggan, bantayan at isaalang-alang ang posisyon ng Iran sa anumang usapan tungkol sa kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Panglima, tandaan mo ito, hindi pareho ang mahina at sumuko. Sa geopolitical conflicts, isa sa pinakamadalas na maling akala ay ang pag-iisip na kapag ang isang bansa ay mahina, ibig sabihin ay malapit na itong sumuko. Pero sa realidad, magkaiba ang dalawang konsepto na yan. Ang pagiging mahina ay kadalasang tumutukoy sa estado ng kakayahan. Nabawasan ang ekonomiya, napinsala ang militar, o nabawasan ng impluwensya sa rehiyon. Pero ang pagsuko naman ay isang political decision. Ibig sabihin, desisyon ito ng pamunuan na itigil ang laban kahit ano pa ang natitirang kakayahan nila. Kahit nakaranas ang Iran ng matinding pressure, sanctions at pinsala sa ilang strategic assets, hindi pa rin ito sapat para otomatikong magresulta sa surrender. Ang mahalagang punto, hanggat may kontrol pa ang pamunuan sa kanilang sistema, sa kanilang military command at internal security, maaari pa rin nilang piliing ipagpatuloy ang paglaban kahit hindi na sila nasa pinakamahusay na posisyon. Para sa Iran, ang pagbibigay agad ng malalaking konsesyon ay maaaring makita bilang political collapse sa loob ng bansa. Maaari itong magbukas ng mga tanong tungkol sa legitimacy ng kanilang pamahalaan
at magdulot ng internal instability na kasing delikado ng external pressure. Kaya sa kanilang pananaw, ang pagpapatuloy ng resistance ay paraan ng pagpapanatili ng political control at internal cohesion. At sa geopolitics mga kaibigan, ito ang isa sa pinakamahalagang realities na madalas hindi nakikita sa labas. Ang isang bansang humihina ay maaari pa ring tumangging sumuko basta't naniniwala itong mas makakabuti para sa kanilang survival ang patuloy na pagtindig kaysa biglaang pag-atras. Kung pagsasamahin natin ang lahat ng ito, mas malinaw ngayon kung bakit ang Iran ay patuloy pa ring lumalaban kahit nasa ilalim ng matinding pressure. Ito ay usapin ng military capability ng Iran, political survival, strategic patience at mga leverage na hindi madaling alisin sa isang bansa na matagal nang sanay sa sanctions at conflict. Pero ang tanong na nananatili ngayon ay ito, hanggang kailan tatagal ang ganitong sitwasyon bago may magbago ng direksyon ng laro? Dito nagiging interesting ang geopolitics dahil hindi ito static. Pwedeng magbago ang balanse ng kapangyarihan sa loob ng ilang linggo or buwan o kahit isang biglaang pangyayari na hindi inaasahan. Kung nagustuhan mo ang ganitong klase ng breakdown na mas malalim na analysis ng mga nangyayari sa mundo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Mag-comment ka na rin kung anong bahagi ng Iran-US situation ang gusto mong mas himayin pa natin sa susunod. See you on the next analysis.